Walang pagsidlan ng saya ang mag-asawang Myla at Edgar nang may silang ng babae ang kanilang unang anak. Babae ito. Labis-labis ang kanilang saya na may halo pang pananabik. Sa dami ng kanilang pinagdaan ng hirap para lamang maging tahimik ang kanilang pagsasama, ay sa wakas, maayos na. Kumpleto na sila. May ama, may ina at may anak. Makalipas pa ang isang buwan, habang nagwawali si Myla sa kanilang bakuran, nakarinig siya ng tila kumakalampag sa loob ng kanilang bahay kung saan iniwan niya ang kaniyang natutulog na anak. Pagkapasok niya ron, isang pamilyar na babae ang bumungad sa kanya at karga-karga nito ang sanggol. "Kumusta na, Myla? Mukhang masaya na kayo ngayon ni Edgar kasama ng inyong anak." Wika ng babae na may kakaibang ngiti. "Tigilan mo na kami. Patahimikin mo na kami. Samantha, humingi na kami ng patawad. Hindi ba? Kaya nandanan mo na kami. At bitiwa mo yung anak ko." Pasigaw na saad ni Myla na natatakot para sa kanyang anak sapagkat hawak ito ng hindi pa pangkaraniwang babae. "Hindi ko kailangan ng patawad nyo. Alam mo ba? Namatay ang aking anak na dahil sa inyo. Pinatay siya ng mga tao ng walang kamuwang-muwang nang dahil sa pagsiwalat nyo ng totoo kong pagkatao." Galit na saad ni Samantha. "At dahil anak ang nawala sa akin, anak rin ang mawawala sa inyo. Hindi ako papayag na ako lamang mag-isang magdusa. Kaya magpaalam ka na sa anak mo, Myla. Dahil sa akin na siya ngayon." Dagdag pa nito at mabilis na tumakbo palabas ng bahay dala ang sanggol. "Samantha, saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo siya. Parang awa mo na." Napasigaw na lamang si Myla habang umiiyak. Sakto rin na pagdating ni Kaloy matapos magigib ng tubig. Napatakbo rin ito nang marinig na sumisigaw at umiiyak ang asawa. "Wala na ang anak natin, Edgar. Kinuha siya ni Samantha. Anong gagawin natin? Ang anak natin. Bawiin mo siya." Umahagulgol na saad ni Myla nang dumating ang asawa. Sinubukan pa naman ni Edgar na habulin si Samantha, ngunit masyado nang magubat ang paligid at hindi rin niya alam kung saan ito susundan. Kaya bumalik na lamang siya ng bagsak ang balikat at dismayado. Sinisisi niya rin ang kanyang sarili dahil wala siyang nagawa upang mabawi ang kanyang anak. Kung hindi rin dahil sa kanya, siguro hindi ka noon kasama ngayon si Samantha. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Kasalanan niya. Napaluhod na lamang siya sa damuhan habang inaalala ang mga kaganapan noon. Noon pa man ay magkasintahan na sina Myla at Edgar. Masaya ang kanilang pagsasama. Hanggang dumating si Samantha, ang dating kasintahan ni Edgar, 3 buwan ang nakalipas. Nais nitong makipagbalikan sapagat nagdadalang tao raw siya. Ngunit hindi pumayag si Edgar dahil buntis rin si Myla na mga panahong yon. At isa pa, mas mahal niya si Myla. Humingi ng patawad ang lalaki sa kanyang dating kasintahan. Ayon sa kanya magsusustento na lamang siya na hindi pinayagan ni Samantha. Ang nais kasi nito'y magsama silang dalawa kasama ang kanilang anak. Subalit hindi nga ito pinahintulutan ni Edgar na nagdulot ng galit kay Samantha. Kaya naman magmula noon ikinalunan nito ang kanilang buhay. Hanggang sa hindi na nakatiis ang magkasintahan at isiniwalat nila ang tungkol sa tunay ng pagkatao ni Samantha na isa itong aswang. Matagal nang alam ni Edgar ang lihim ni Samantha, kaya nga niya ito iniwan sapagkat ayaw niyang magkaroon ng kasintahang aswang. Ngunit dahil sa may pinagsamahan na rin sila at naging mabuti naman ito sa kanya, ay hindi niya na ipinagkalat pa ang tungkol doon. Ngunit noong mga panahong walang tigil sa panggugulo si Samantha, ay doon na siya napilitang isiwalat ang lahat. Hindi niya naman lubos na ginusto yon dahil nga nagdadalang tao rin ito at anak rin niya ang nasa sinapupunan nito. Ngunit mas nanaig na mas mahalaga sa kanya si Myla at ang anak rin nito
kaya siya napilitang gawin yon. Nang maibunyag nga iyon ni Edgar, ay agad rin namang pinaniwalaan ng mga taga-baryo nila dahil noon pa man ay may mga duda na ang mga tao na hindi pang karaniwang tao si Samantha. Subalit wala naman silang pruweba kaya't hindi nila ito magalaw. Hanggang doon na lamang ang alaala niya kay Samantha. Hindi niya nabatid na kung ano pang mga sumunod na pangyayari rito. Samantala, nang tuluyang makalayo si Samantha sa bahay ni Myla at Edgar, ay dumiretso na siya sa kanyang bahay sa gitna ng kagubatan. Isang maliit na kubo lang yon, malayo sa mga taong gustong manakit at pumaslang sa kanya. Inilapag niya ang sanggol sa maliit na mesa at saka siya kumuha ng patalim sa may kusina niya. Binabalak niya itong paslangin at pagkatapos ay iyon ang gagawin niyang pagkain. Habang ang walang kambuang-muang na sanggol naman ay masayang nilalaro ang kanyang kamay at walang kaalam-alam sa mangyayari. Nawala ang aking anak sa gagagawan niyo ng iyong mga magulang. Tulad mo'y wala rin siyang kamuang-muang ng siya pinaslang. Kaya't ganun rin ang gagawin ko sa iyo upang makaganti ako sa mga taong nanakit sa akin. At yun ay ang mga magulang mo. Ipararamdam ko sa kanila kung gaano kasakit ang mawalan ng anak. Naghihinagpis na saad ni Samantha na puno pa rin ng galit ang kanyang puso. Nakahanda ng patalim at anumang sandali ay maaari niya na itong itarak sa sanggol. Kaya pasensya ka na dahil gaya ng anak ko, hindi rin magtatagal ang iyong buhay. Asik pa nito at itatarak na sanang patalim sa sanggol, ngunit napatigil siya nang siya'y biglang ngitian nito. Tila biglang lumambot ang kanyang puso sa malaanghel ng ngiti ng sanggol. Ngunit hindi siya nagpatinag doon. Tinigasan niya ang kanyang loob at muling sinubukan ang pagtangka sa buhay ng bata. Subalit hindi niya talaga kayang gawin. Paulit-ulit niyang ginawa yon, subalit hindi niya maituloy na hindi rin niya batid sa sarili kung bakit siya nagkakaganon. Nang dahil nga doon ay napuupo na lamang siya at sumandal sa paa ng maliit na mesa habang nagsisiunahan ng kanyang mga luha. Hindi niya mapigilang balikan ng mga panahong tila para siyang daga na hindi alam kung saan magtatago dahil sa paghabol sa kanya ng pusa. Nang malaman nga ni Samantha na siya'y nagdadalang tao, naisipan niyang bumalik at makipag-ayos sa dati niyang kasintahan at iyon nga ay si Edgar. Subalit nanlumo siya ng tanggihan siya nito sapagkat mayroon na itong ibang kasintahan at tulad niya nagdadalang tao rin. Nakiusap siya rito na bumalik na lamang sa kanya, subalit ayaw naman nito. Medyo naiintindihan niya naman ang lalaki dahil sa sitwasyon nga nito ay mahirap mamili sa kanilang dalawa, lalo pat pareho silang buntis. Ngunit para kay Samantha, siya dapat ang piliin ni Edgar dahil siya naman ang nauna rito. Subalit hindi ang kagustuhan niya ang naging desisyon ni Edgar na ikinasama ng kanyang loob. Kaya naman mula noon ay ginugulo na niya ang buhay ng mga ito. Nariyan ang laging pagsunod niya sa mga ito, pagpapahiya sa harap ng maraming tao na kesyo kabit lamang si Myla. At isang araw, nagising na lamang siya sa kanyang tinitirahan sa ingay ng mga tao sa labas. Sinisigaw ng mga ito ang kanyang pangalan na dapat na raw paslangin. At doon na siya nagsimulang magtago. Hanggang sa nanganak siya'y patuloy pa rin siyang nagtatago. Hanggang isang araw, pauwi na siya galing sa pangangahoy. Nang malapit na siya sa kubo ng kanyang tinitirahan, ay napasigaw siya nang makita niyang nasusunog ito, kung saan naroon ang kanyang isang buwang gulang na anak at iniwan niya lamang saglit roon. Hindi na siya nakapasok pa sa loob dahil sa sobrang lakas ng apoy, maliban na lamang kung gusto niyang pati siya'y masunog rin. Tanging iyak na lamang ang kanyang nagawa ng mga oras na yon. Batid niya kung sino ang may gawa nun, ang mga taong nais pumaslang sa kanya. Doon nagsimula ang galit sa kanyang puso. Napag-alaman niya rin na sina Myla at Edgar ang nagsiwalat ng tunay niyang katauhan. Kaya para sa kanya, ang dalawang yun ang dapat na magbayad dahil kung hindi dahil sa mga ito, hindi siya guguluhin ng mga tao at hindi na sana mamamatay ang kanyang kaisa-isang anak. Galit, yan ang umiiral ngayon sa puso ni Samantha.
Ngunit kahit na ano pang galit niya hindi nito kayang labanan ang malaanghel na waris ng sanggol na pinagbabalakan niyang paslangin. At dahil nga sa hindi niya magawang paslangin ng sanggol, ay napagdesisyonan niya na lamang na kupkupin at alagaan na lamang ito kaysa ibalik pa sa mga magulang. Magmula nga ng araw na yon, inalagaan niya na lamang ang sanggol na pinangalanan niyang Amaya. Noong unay hindi pa ganoon kalapit ang loob niya rito, ngunit habang tumatagal ay unti-unti na siyang napapamahal dito at itinuring na niyang parang tunay niyang anak. Lumaking mabait, masayahin at napakagandang bata ni Amaya. Ni minsan ay hindi nito sinuway ang anumang sasabihin ng kanyang ina. Hindi rin ito alam na siya'y ampon o hindi tunay na anak ng kanyang kinikilalang ina. At wala rin balak si Samantha na sabihin kay Amaya ang totoo. Nagdaan pa ang ilang taon, isang ganap ng dalaga si Amaya. Maganda at mahinhin, subalit tanging mga hayop lamang sa kagubatan ang nakakasilay ng kanyang kagandahan. Sapagkat mula nang siya'y sanggol, ay kagubatan na ang kanyang nakagisnan. Mga puno, mga hayop, at mga naggaganda ang tanawin. Iyon lamang ang parati niyang nakikita sa araw-araw. Hindi pa siya nakakakita ng iba pang tao maliban sa kanyang ina. Ngunit masaya na ron si Amaya sapagkat payapa ang lugar at presko ang hangin kumpara sa mga ikinukwento sa kanya ng kanyang ina na ang syudad ron na pinapangarap niyang makita ay isang magulong lugar. Maingay, maraming masasama at abusadong mga taong nakatira doon. Kaya naman nang malaman niya yon, ay hindi na siya muling nangarap na makatungtong pa ron. Sapat na para sa kanyang mamuhay sa kagubatan kasamang pinakamamahal niyang ina. Sa ilang sandali niyang pagmumuni-muni sa magandang tanawin, ay narinig niya ang pagtawag ng kanyang ina. Kaya naman agad siyang pumunta ron. "Saan ka na naman nanggaling ha, Amaya? Hindi ba't sabi ko sa iyo wag na wag kang lalayo rito? Baka mami mapahamak ka riyan at may makakita sa iyong ibang tao at kung anong masamang gawin pa sa iyo." Uwi ka ni Samantha na nag-aalala na naman para sa kanyang anak na si Amaya. Ayaw na niya kasing maulit pang nangyari noong nasa 12 anyos pa lamang si Amaya ay muntikan na itong pagbalakan ng masama ng mga mangangaso habang ito'y naglalaro sa ilalim ng puno. Mabuti na lamang at agaran niya yung nailayo ang anak nang hindi nito namamalayan na muntik na siyang mapahamak. Samantala, napatawa na lamang ng bahagya ang dalaga. Lagi na lamang kasing ganoon ang reaksyon at sinasabi ng ina sa tuwing umaalis siya ng bahay nang wala. At nang pagkarating niya, ay halos mabaliw-baliw na ito kakahanap sa kanya. "Huwag na kayong magalit, inay. Hindi naman ako mapapahamak eh. At saka, sino naman ang magtatangka sa akin riyan ng masama? Wala naman hong ibang tao rito maliban sa atin. Kaya huwag ka na mag-alala, inay. Dahil wala namang mangyayari sa akin na masama. At saka wala naman akong ginagawa sa loob ng bahay. Tapos ko na rin yung mga gawain ko, kaya naglakad-lakad muna ako." Nakangiting tugon pa ni Amaya. Bumugtong hininga na lamang si Samantha at saka niyaya ito na bumalik na ng bahay.